Okay, ngayon nandito ngayon tayo dito tayo magche-check-in sa Hyatt Place dito sa Poland. Hello mga ka-chicken tour at siyempre sa ating mga ka-backyard. Ngayon ay nandito tayo sa bansang Poland at makakasama natin ang aking pamangkin na dito siya ngayon nakabase at aalamin natin ano ba ang buhay dito sa Poland at paano siya nahilig sa manok. Okay? So, papakilala ko sa inyo ang aking pamangkin na si Joss. Okay. Hello, Joss. Paano nga pala yung pagbati dito? Yung hello, good morning dito yung sa Poland, yung Polish language. Dzień dobry. Okay. Dzień dobry, Joss. Okay. Kumusta, Joss, dito sa Poland? Bali ilang gaano ka nakatagal dito sa Poland? So, nakatira na ako dito for 9 years. So far, okay naman sa Poland. Despite the war in Ukraine, nowadays, it's relatively calm. Of course, last year, medyo kinakabahan yung mga tao. Kinakabahan kami dahil nakatira lang kami 200 kilometers from the Ukrainian border. Wow, napakalapit noon. 200 kilometers. From the Ukrainian border. Pero overall, we feel safer dahil nandito ang isa sa mga major NATO bases sa city namin. So, maraming Amerikano, maraming NATO forces, equipment na nandito sa city namin. Overall, it's okay. It's calm. Okay. Nothing to be worried about. Okay. Dito sa Poland, palagay mo mga ilan ang population dito ng mga Pilipino dito sa Poland? At particular dito sa lugar mo, sa ano nga palang city tayo dito ngayon? The city, ang tawag ay Rzeszów. Ngayon sa Poland, there are approximately mga 10,000 Filipinos lang. In this city, there are only around 15 Filipinos where I live. Actually, nasa ang field ka ngayon? Oo. So, ngayon, I have my own consulting company, specializing sa marketing, primarily for the gaming industry or video games industry. So, ang aking trabaho mostly sa bahay lang, in front of the computer. It sounds easy, pero it has its own challenges. Oh, wow. Ayun, sa mga followers natin dyan, alam ko marami tayong subscriber dito sa channel natin na Chicken Tour na mga mahilig sa video games. So speaking dun sa video games, naalala ko tuloy, Diyos, nung ikaw ay bata pa, siguro mga 8 years old ka noon, sa Batangas, sa Lemery, Batangas. Kung natatandaan mo noon, meron akong PlayStation center kung saan madalas kitang dinadala doon kapag ikaw ay nagbabakasyon sa Batangas dahil ikaw ay lumaki ka naman sa Manila. Dinadala kita doon sa computer PlayStation center ko para mas maraming mga bata ang maglaro. At ikaw, naalala ko, ang nilalaro mo noon yung tanda mo ba kung Pepsi Man. Ayun, yung Pepsi Man na ikaw ang pinakamagaling noon. So, maraming bata tuloy ang naglalaro. Pero ngayon, hindi na Pepsi Man ang iyong ginagawa, no? Hindi lang Pepsi Man. Malayong-malayo na. Malayo na. Oo. Pero siguro nagdaan ka rin dun sa mga struggles. Lalo na kung nag-uumpisa ka sa bansang Banyaga. Pwede mo bang i-share ano yung mga struggles na naranasan mo? Paano ko nag-umpisa? Ano yung mga struggle at para marating mo itong kung ano ka ngayon? Okay, so nung una ang
trabaho ko dito is an intern for a gaming company. And sa una, ang pinakamahirap na struggle is yung language barrier talaga. Okay. Kasi in Poland is like the European version of Philippines. So, Okay. pareho ng family values, pareho ng pagiging relihiyoso, Wow. pareho ng mentality sa kapwa-tao. So, it's really about the language. Kasi hindi sila let's say hindi lahat marunong mag-English. Okay. So kailangan mo talaga matutong mag-Polish. And of course, unlike sa Pilipinas, dito is 4 seasons. Okay. 4 seasons dito. So you experience like very harsh winter here. Sometimes actually 2 years ago ang winter dito sa garden namin ang snow hanggang bewang. Wow, ang taas nun ah. Hanggang bewang. So sometimes yung winter talaga dito is very harsh. Malamig talaga dito sa Malamig Poland. talaga dito. Mainit din pag summer. But this time nandito ako ngayon for 1 week vacation sa Poland, dito sa bahay ni Josh. Pero kumpara sa ibang European countries, palagay ko maganda itong, kahit summertime, maganda ang temperature ngayon dito. Hindi masyadong mainit. Minsan naimbitahan tayo ng in-laws mo hospitable. Akala ko mga Pilipino lang ang gano'n, pero hindi pala. Itong mga Polish pala, talagang Parang Pinoy din. parang Pinoy din talaga. Naalala ko nga pala, nung bata ka, hindi ka naman mahilig sa manok, no? Ang alam kong hilig mo talaga is yung computer games. Paano mo naman naisipan? Paano ka nahilig naman dito sa pag-aalaga ng manok? So nung unang interaction ko, aside from your chickens sa Batangas, is doon kila Ninang Mercy, dahil yung pamilya niya nakatira malapit sa bundok. Maraming mga free roaming chickens doon. So during summer vacation, pag dumadating kami doon, hinahabol ko yung mga manok kasi naiinip ako. So yun yung isa sa mga fun childhood memories ko, chasing after chickens. So yun yung una kong positive experience with chickens. Tapos nitong this year lang, nabuhayan ulit yung aking enthusiasm sa mga manok. In part because of my wife. Kasi yung aking Polish wife, mahilig siya sa farm animals. Oo nga pala, dahil ang napangasawa mo nga pala ay isang Polish, no? Oo, isang Polish, taga dito. Taga rito talaga sa Poland. Okay. Descendant siya ng mga farmers ng area na to. So, nung lumaki siya, she grew up sa company ng mga kambing, mga manok, mga kabayo, mga baka, gano'n. And then may kinukwento ka sa akin na isang araw ay nagbukas ka ng rep at naghahanap ka ng itlog yata noon. Paano ba nangyari doon? Doon nag-trigger talaga. It's such a small thing, pero doon nag-trigger na mag-move forward kami sa chicken ownership. So, one day, binuksan ko yung aking ref, nakita ko wala kaming itlog. Walang itlog. Tapos medyo nainis ako. Sabi ko sa asawa ko, meron naman tayong malaking garden, pwede tayong mag-partition ng chicken area. Why don't we have chickens na lang? So we never have to buy and worry about chickens. Yun, doon kami nag-umpisa dahil dun sa need for eggs. So ngayon meron kaming 9 na manok, 4 na silky, yung isa doon ay rooster, isang Sussex, isang Maran, isang Australorp, isang Rhode Island, and isang parang mixed breed na chicken na may onting crested chicken. Or Polish chicken. Polish chicken. Oo. Ayun. So ito nga, nakita ko ngayon, ito meron ka dito sila pumapasok. Tapos ito meron ka ditong
pasampahan, dito sila yung perch nila dito sila humahapon. Mm. Tapos ito nandito sa nakita ko dito sa side ano, ito dito sila nangingitlog. Ito Mm. yung pinakapugad nila. Mm. And at the same time na nakita ko rin meron dun din sila lumalabas 'no. Maliit na Yun, butas. maliit na butas na yon. Mm. So pumapasok sila kapag, paano mo nga pala sila pinapakain? So pagka pinapakain namin, usually sa loob lang ng chicken coop. Hmm, Tapos sa garden, they can eat the grass, they can eat the insects. ayun. Minsan nag-aano kami ng mga gulay from the garden kasi dito sa lugar namin marami mga uwak at saka mga blue jay na kinakain yung chicken feed. Ayaw namin magkaroon ng risk ng rabies or kahit anong disease. So we stopped feeding them sa garden. So natuto na sila na pagka gusto nilang kumain ng chicken feed, they have to go back inside the chicken coop and they will eat there. Ayun. Tapos sa labas yung mga more natural food like insects and grass. Yun, malaking bagay yan dahil nakakatuka. Maganda sila, parang free-range sila. Nakakatuka sila dyan ng mga damo. And since 4 season dito sa Poland, pag winter time, most of the time, nandito sila sa coop nila. Sa loob lang sila. Sa loob lang sila talaga. Oo. Lumalabas pa rin ba sila doon sa Pagka winter time o talagang sa pwede silang lumabas, basta dry. basta Basta dry. Pagka mabasa dahil sa snow or umulan, yun ang bawal kasi magkakasakit sila, lalamigin sila talaga. Ayun. So ano naman Diyos natutunan mo sa pagpili ng manok? Ano yung paano mo sila, paano ka nagsiselect? Ano yung natutunan mo Oo. sa pagpili ng Sa manok? pagpili ng manok. Ano ba So, yun? usually, ang pinakauna kong tinitingnan sa manok is yung paa. Yung paa. Oo. Okay. Kasi yung paa ang unang madaling signal para makita kong healthy yung manok. Healthy yung manok. Oo. So ano yun? Kasi minsan, yung isa naming manok, one time, I made this mistake already. Na hindi ko tiningnan yung paa. Pagdating dito, nakita ko may onting scabs yung paa, medyo bato-bato. Bato-bato. Kasi may parasite. Ayun. May parasite Oo. yung paa. So, ang ginawa namin ng asawa ko, ginamot namin, bumili kami ng oil para pantanggal. Medyo acidic yung oil, so medyo nasasaktan din yung chicken. Pero it was kailangan talagang gawin. Tapos nag-disinfect kami ng buong chicken coop. Sinunog namin yung hay kung saan siya umupo dati. Yung buong hay ng chicken coop sinunog namin para wala talagang yung parasite na yun. Parasite, para nagkakaroon ng tinatawag na scab. Oo, So scab. ano bang itsura nung parang nagtutuklap-tuklap siguro yun? Umaangat yung pinakakaliskis niya, magaspang? Parang ang itsura niya, and you Dry? can Google it, parang bato-bato yung paa. Oo, kumbaga instead of normal na scaly na paa, parang malalaking umbok na bato Ayun. yung paa. Oo, Oo. so yun kailangan pala ay talagang kumbaga sa shiny, shiny yung paa. Oo. Isang sign yun. O yun, Oo. maganda yung natutunan na Oo. i-share ni Diyos na yun. Very common yun, lalo na sa mga manok na may mga feathers sa paa. Ayun. Oo. Like sa amin, yung mga silky, yan. Feather-legged. Oo, yung maran, isa pa yan. Ayun. Meron din yung feather sa paa. So, mas common siya sa mga breed ng chicken na may feather sa paa. Okay. So, ayun. So, maganda yung natutunan natin kay Diyos sa tip na yun. Diyos, pagdating naman dito sa pagmamanok, since hindi ka naman just recently ka lang talaga nahilig sa pagmamanok. First timer. Ayun, first timer. Pero ano yung naging epekto ng pag-aalaga? Anong naidulot sa iyo ng magandang pag-aalaga ng manok? Ang pinakamagandang benefit para sa akin ng manok is, aside from sa itlog, Ayan. Okay. is it's actually very therapeutic. Therapeutic. Oo, mentally therapeutic. Ayun. Kasi especially in my line of work, na nasa bahay lang ako, tapos karamihan ng aking work ay just thinking about strategy, about tactics, ganyan.
intense yung Mm. laging nasa isip ko. Mm. So usually pagka dating ng mga 6 o'clock ng umaga, Mm. pupunta ako sa garden, meron kaming bench doon. Mm. Tapos titingnan ko lang yung mga manok at nare-relax yung aking utak. Ayun. So, nagiging daily routine mo siguro, Oo. since ikaw na rin yung nagpapatok sa umaga siguro, yan ang ginagawa mo, ano? So napaka-relaxing siya pag pinapanood mo silang naglalakad, tumutuka. Actually, na-discover ko lang yun this year. Akala ko it doesn't exist. Pero nung nagsimula akong just to sit down with them and watch what they're doing, nakaka-relax pala yun Ayun. ng mind. Therapeutic. Ayun. So, maganda yun. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-alaga ng manok dyan, kagaya ni Joss siguro ngayon nasa mga anong age mo na ngayon? Nasa mga 35. 35. Imagine, 35. Doon siya nag-start na mahilig sa manok. Pero yung benefit na nakukuha niya sa manok, bukod nga sa itlog, ay yung therapeutic na nakakapagpaganda ng kanyang Mental therapy. So yun, napakagandang. Okay, so Joss, bilang bago tayo magtapos, ano pa yung sa tingin mo maibibigay mong tip, lalo-lalo na sa ating mga subscribers and followers na mga Pilipinos, ano yung maibibigay mo sigurong advice or tips, let's say, nandito sa Poland na gustong mag-abroad or maaaring sa pagmamanok? So magsisimula ako sa siguro pagmamanok. Okay. Ang aking natutunan na pwede kong share ay first is you really need to do research about your location. What is the suitable breed for your location? Kasi like for example, itong location namin, it's very residential. Marami kaming kapitbahay. May manok pero karamihan walang manok. So we had to choose a breed. So katulad ng aming rooster, yung rooster namin ay silky kasi hindi ganun kalakas yung tilaok niya compared to other breeds ng chicken. Pangalawa is if you can, mag-invest talaga kayo sa coop para matibay. Yung kulungan. Yung kulungan. Yung sa amin naman, sementado. So, tsaka isa lang ang entrance. So, talagang hindi makakapasok ang mga predators dito. Besides, meron kaming malaking aso. Probably, nakita nyo, naglalakad minsan dito. It's a 120-pound dog. Wow. So, pag tumayo to, siguro kapantay ko na to. Hindi, mas mataas pa sa inyo. Mas mataas pa sa akin. Ay, 5'7" ako. Oo, yan ay, mas matangkad pa sa akin yan. At ako ay 5'8". 5'8" ka. Mas patangkad pa sa akin yan pag Ang laki talaga tumayo. nito. So, invest in the chicken coop. Yun ang siguro wag niyong kukuriputin. Ang chicken coop mismo. At maganda ring advice na ginagawa ng asawa ko is she cleans the coop every week. Now, usually, ang paglilinis, naririnig ko mga once a month lang, gano'n. Pero kung malimit kayo sa chicken coop, katulad namin, na araw-araw pupunta doon, para... Doon ka pa nga tumatambay ka mo, mas nare-relax ka. Para hindi mo maano yung amoy, linisin mo siya. At least, every week. Oo. Yung disinfectant powder naman na nilagay namin, talagang nagpapabawas ng amoy din. Ayun. And then pagdating naman sa mga Pilipinos naman na gustong mag-abroad or dito sa Poland, let's say ano mabibigay mo namang advice? Kailangan ay madiskarte talaga. Tsaka ideal na alam mo yung gusto mong gawin. Yun. Kasi karamihan ng mga Pilipino, kung ano lang yung oportunidad. Ngayon, yung ganong route, okay lang din, pero mas maganda kung specialized na kaagad yung gusto mong gawin dito. Like dito sa city namin, it's called the Aviation Valley ng Poland. Okay. So, kung ikaw ay Pilipino, maganda ang reputasyon ng Pilipino sa Poland. So, kung ikaw ay Pilipino at isang aircraft engineer. Ayun, aircraft engineer. Okay. Yun ang pinaka-in-demand dito sa Poland. Pilipino na aircraft engineer. Kasi gustong-gusto nila yung work ethic ng mga Filipinos. So, ayan. I hope na may natutunan tayo dito sa video ito. Siyempre, lalo na sa kay Joss, sa aking pamangkin.
sa pag-aalaga ng manok at dun sa mga gustong mag-abroad, particular dito sa bansang Poland. So, okay, so maraming salamat. Josh, thank you very much. Paano ba yung thank you very much sa Poland? Dziękuję. Dziękuję. Mhm. Okay. At sa ating mga subscriber, abangan nyo dahil nag-umpisa na tayo ng Chicken Tour. Kaya yung title ng ating channel ay Chicken Tour. Mapapansin nyo nung una, walang mga chicken, wala rin tour. At least, naumpisa natin ang Chicken Tour. Sana makapag-visit din tayo sa ibang mga mahilig sa manok, lalo na sa mga backyard, pati sa mga nag-uumpisa. Ay, nandun ang aming backyard. Yun. Ayun, yun. Yun. Yung backyard, ayo. Ang chicken. Ayan, dyan. Mm. Okay, so maraming salamat. See you in my next video. Okay, nandito ngayon tayo sa Hyatt Place, Hyatt Hotel. Ito, nagbe-breakfast tayo. Okay.